I'm proud that, I have like this from Quiapo Church. Thank you kay Pring Pring at saka kay GR. Alam mo, ito to mayroon din si Abby nito eh. Alam ko na kami ng anak ko malayo man kami sa pamilya namin. Miles, 1,000 miles away. I know that God will taking care of us. Alam mo guys, tingnan mo yan sila. Tignan mo, sinisiksik nila ako dyan sa taong yan. Tignan mo kung gaano kaboring ang buhay nila. Nagkakagulo, may sakuna sa US, ay sa LA. Alam mo, nag-i-enjoy sila. Back to normal sila, guys. Tignan mo. Yan. Ganyan guys, ganyan yan sila kapag success sila sa kanilang mga kademonyuhan. Yeah. Ganyan, nakakatulog sila ng mahimbing. Pero kapag napapaana lang ako. Pero kapag hindi totoong bombing, may sunugan, may bombing o naka-news sa TV nila. Gumagawa sila ng sarili nilang story behind their lie story. Tapos alam mo guys, kapag alam nila na yung lahat buong mundo maliban sa Danmemek, alam mo halos buong mundo nagkakaroon ng simpatya or awa sa LA sa mga nangyayari. Sila naman guys, iba naman ang palabas nila. Punong-puno sila ng kaek-ekan at kaninok-ninokan. Pero hindi mo man lang marinig na naaawa sila, awang-awa sila sa LA, magbibigay sila ng tulong, magkakawang gawa sila dahil mayroon silang mayroon silang nakitang hindi maganda na nangyaring sakuna sa isang country. Bagkos makikita mo parang normal lang ang buhay nila. Success sila sa kanilang mga kaek-ekan at ninok-ninokan na ninok-ninok ng kademonyuhan nila. Tapos guys, alam mo ba kung ano yung niyan? Yung project nila na bigyan ka ng sakit. Kapag hindi yan success, yan, maghihiling yan ng miracles. Yan. Miracle happens in life na pinipilit kang nire-recruit para hindi mo paniwalaan ang miracle na nangyayari sa mundo. Tapos alam mo yung nakakainit ng ulo, no? May taong walang paniniwala sa Panginoon at pati Santo Papa. Yeah, Santo Papa ang tawag namin doon kay ngayon? Yun. Na ginagalang ng buong Catholic. Iniinsulto lang nila dahil hindi nila kilala si God. Sana sa pamilya nila ang mangyari ang hindi maganda. Tapos sasabihin nila yan guys na na sinisiraan sila, pero honest is ganun sila. Ganun. Alam mo, last year, this is real. Kapag ako pinahila nila, nila sa Pilipinas, sa harap ko dyan, so wala akong pakialam. Dahil una, ang laki-laki ng atraso nila sa akin kung paano nila ipababoy ang pangalan ko. Kaya inaakala nila na pwede nila akong kasukasuhan, ganito, ganyan, takot-takutin. Nakisyo kapag nasa airplane ako, ipapapatay nila ako. Alam mo, last year guys, nasa ako, kasama ko na si Antino na. Mayroon silang mga nirintahang mga kriminal na tao sa mundo. Tapos pinasakay sa eroplano. Tapos alam mo kung anong ginagawa nila? Nakesyo daw magka-crash landing ang eroplano at kailangan nilang tumalon. Alam mo, hinihintay ko natatalon silang lahat. Yes, I'm waiting that they will jump to the plane. Pero alam nyo kung ano yung gusto nila, mag-suicide ako. Yeah. Or I'm standing in front of door so they can kick me down. Alam mo, last na uwi ko, na nagkasakit to, may helicopter guys na nirintahan sila papunta sa kung saan siya ipapagamot. Ang plano nila ay paupuin ako sa gilid ng helicopter. Yeah. Pero honest is, ang plano nila ay sipain nila ako para mamatay.
Pero yung anak ko, pinipilit nilang kunin sa akin. Sabi ko, no, no, no. I cannot sit there. Honestly, yung helicopter na yun, guys, na nirintahan nila ay nakakatakot. Para siyang tutubi. Yan. Para siyang tutubi na kunting hangin lang ay babagsak na. Pero, lucky pa rin ako, guys, dahil nandun ang anak ko at alam ko na hindi ako pababayaan ni Lord. Lumanding ako sa taas ng hospital. Ano yun, the city? Ano yun? Private hospital, guys. Alam mo, sa totoo lang, itong lalaki nga to, nung nasa Pilipinas yan, hindi naman pinabayaan yan, pinagagamot naman. Ang hindi ko maintindihan is, nagdadrama siya ng may sakit siya, yung akala mo'y, yung, alam mo yung kulang na lang talaga, wala na siyang utak na, pero alam mo guys, magtataka ka, nakikipagsabuatan siya, nakikitawag siya kay Christian to ask help. Diba kung ikaw baliw, anis kung ikaw baliw, hindi mo kayang tumawag sa kaibigan, isa sa kaibigan o isa sa kakilala mo. Christian Gucci, yan. Gucci, yan. Tumawag siya para dalhin kami sa Maynila. Ganon ang senaryo ng buhay ko, guys. Pabalik-balik ng Denmark, babalik ng Pilipinas, vacation only. Sinisira din nila ang vacation ko. Ultimong vacation ko, di ruin my vacation. Tapos hindi, alam mo, the reason why I go back to Philippines for vacation to have a rest for a while, yeah. So I'm gonna be ready again to continue my life being a mom to my daughter. Pero yung hindi ko maintindihan is, alam mo guys, lahat ng bombing sa buhay ko, kahihiyan, tanggap ko na. Pero ang hindi ko matanggap ay ang malayo sa anak ko. Yes. Ngayon guys, gumagawa na naman sila ng drama to keep me and hold me in my neck using this person. And tignan mo guys, tignan mo. Yan guys, yan. Akala mo ganyan yan. Nagpipretend yan na matanda na. He is 62 years old. Anis is, kahit papano naman strong pa talaga yan kumpara sa nanay niya. Yung nanay niya guys, nag-alaga din ako, Paskong Pasko, sinira nila ang Pasko namin magnanay. Naghugas ako ng puwet, nagsubo ako sa nanay niya. Pinakain ko, yes. Pinapakain ko siya kung anong pagkain, yes. Pero alam mo, mamamatay na sa ubo, sa ng kadrama-dramahan niya, base sa drama nila. Ayun guys, ang request niya ay bigyan ko daw siya ng spinach, bigyan ko ng ganito, kung ano nire-request niyang gulay. Kasi mga ngayon, yung carrots, yeah. Ako naman guys, kung ano yung mayroon kami, ayun, sinusubo ko sa kanya. Ay, kasi yun daw ang magpapagaling sa kanya. Alam mo, para akong tanga-tanga. Yeah. Para akong tanga-tanga, nag-aalaga ako ng ahas na tutuklaw sa akin. Ang hindi ko akalain sa maraming taon na pag-save ko sa taong ito, ay magiging mitya ng buhay ko sana, umamalas-malasin. At lahat na ng kamalas-malasan na receive ko dahil sa pag-save sa buhay niya. Pero alam mo yung nakakapikon guys, yung pinipilit kang ingod-ngod dito para mag-alaga ng taong ito. Sa totoo lang guys, magtataka ka, ganyan yan, nag-iinarte yan na may sakit, nag-iinarting kawawang-kawawa. Sa totoo lang guys, sabi nila, tatay ko daw nagbibigay ng sakit yan. No. Sila din ang nagdadrama-drama na ganito ang gawin mo ha. Kailangan si Rohelia ma-hold mo, hindi makalabas. Pero guys, ayaw nila akong bigyan ng visa. Yung anak ko guys, ayaw nilang ibigay sa poder ko. Ayaw din nila akong bigyan ng trabaho. Ngayong nag-YouTube ako guys, ang dami-dami nilang problema sa buhay na binibigay sa akin. Tapos alam mo, buong mundo nakikiisa sad sa nangyari sa LA. Sila naman guys, back to normal. Tingnan mo guys. Yan. Back to normal ang TV nila. Hindi ko man lang narinig na nagbalita sila ng nangyari sa LA, na ang LA ay ganito ang nangyari. Pero normally guys, lagi silang nakamonitor sa ibang country para inyo sa Denmark.
Pero kapag gusto naman nilang mag-move on, talaga nakaka-move on naman sila. Proud na proud yan sila sa mga sarili nila na, ay, Diyos ko, feeling blessed. Feeling blessed ang mga, alam nyo na, ang nasa utak ko. Pero sa totoo lang, ang ibang mundo, ang news nila ay LA, na ganito ang nangyari sa LA, pinapakita yung mga taong ini-interview, may mga umiiyak. Dito naman guys, normal na normal ang mga animutok, na mabaho ang putok, na kailangan nilang i-share sa kilikili ko. Diba? Napaka-strange, no? Napaka-strange. May sakunang nangyayari kung saan sila, wish to be like this, to be like that. Tapos kapag may gulo na, back to normal na sila. Normal na ang mga kukote nila. Ayan. Diba? Ganyan yan guys. Ganyan ang ginagawa. Nagagawa pa nila mag-relax samantala ang buong mundo ay awang-awa, siguro nangungulekta ng mga koleksyon para sa mga taong ito, tutulungan nila para magkaroon ng bahay. Sila relax na relax guys. At sana yung Money Institute nila no na kung paano nila iiskandaluhin ang buhay ko, kung paano nila i-upload sa cybercrime na kaso nila, sana sinishare nila yung Money Institute nila in good way. In good way guys. Sana sinishare nila ang magandang blessings para sa mga taong nangangailangan ng bahay. Hindi para magpa-impress sa kadimunyuhan, hindi para mang-recruit ng mga taong gagawa ng gulo. Alam mo, sa totoo lang guys, pakiusap ko sa inyo, itong mga taong ito na gumagawa ng gulo, huwag nyo nang padaanin ng airport. Bakit? Kasi pag napadpad sa country nyo, punong-puno ng kamalasan, bit-bit nila ang malas na dapat ay nasa kanila. Sa totoo lang, ang tumungtong sa country nila ay isang kahihiyan. Isang kahihiyan. Pero nagagawa pa nila yan mag-relax. Relax yan sila. Parang akala mo inosenteng-inosente sila sa mga kriminal na nangyayari sa buhay nila. Sa buhay ng ibang tao. Ganyan sila guys. Best good pretender liar ever. Yun lang guys. Bye.